guys! Welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. For today's video is my me time ako dahil pinadala ko si Leila sa asawa ko sa mall para magbanding naman silang dalawa doon. And ako naman ay nandito kila Tekla sa European side kasi nga 'di ba dumating yung mga cargo ko and pagkakataon ko nang i-deliver and iiwan ko lang siya dito kila Tekla dito sa padalahan ng pera. And nagkataon nandito yung naglilinis ng kuko si Marley, ang pinakamagaling na tagalinis ng kuko dito sa Istanbul. And kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, nagpalinis na talaga ako dahil sobrang tagal-tagal na nung mga ingron kong nandiyan na hindi na talaga natatanggal. So, ayan na nga, nagpalinis ako and kontakin nyo lang si Marley kung gusto nyo magpalinis sa kanya. Located in Alta Bayer. Likod lang ng kanyon dito sa Levent. And fast forward na nga tayo dahil after ng lunch, tumawag si Mr. na susunduin ako dito sa may European side. And nagkataon din na yung kaibigan namin galing ng Japan, gusto ding makipag-meet doon sa may bandang Besiktas. So sabi ko, okay, sige, gorables tayo. At tinawagan ko pala si Denise and si Sasha kasi si Sasha ang nagbabantay kay Denise habang ang nanay niya ay nagtatrabaho. So sinama namin siya doon sa Besiktas para makapaglaro yung dalawa ni Leila. And mukha namang na-miss nila ang bawat isa dahil talaga namang nag-i-enjoy yung dalawa ni Denise at saka ni Leila na naglaro. Eh kasi si Leila guys, ano siya, mas gusto niyang makipaglaro sa mas matanda sa kanya, yung mas malaki sa kanya kaysa sa kaedad niya. So talagang ginagaya niya yung mga ginagawa ni Denise and ayan, so dito kami sa Besiktas, meron kasi ditong malaking park. So dito lang kami magtatambay and na-call na rin ng asawa ko yung mga friendship namin na galing ng Japan. And sabi namin dito na lang sa park magstambay and since mayroon naman dito mga restaurant na pwedeng kainan, so dito na lang din kami kakain para mag-enjoy din yung mga bata. Kasi kung doon tayo sa Charcy o sa center ng Besiktas, wala doong palaruan ng mga bata and maboboring sila dun sa mga restaurant kaya dito namin naisipan na magtambay. And super laki pala dito kaya nag-ikot-ikot lang kami para mag-picture-picture and nakikita nyo naman si Leila ayaw magpahawak ng kamay and si Denise yung naghahawak ng kamay niya. And thanks na lang ako dahil nakakapagpahinga din talaga kami ng bonggang-bongga. After 6 years, nakabalik ako dito guys. Ayan. Sobrang laki nitong park na to. Ayun lang pala yung bridge, yung lapit lang. Ayun na oh. Ay, kita ko na oh. Mabuti na kita mo. Lapit, tapos babalik na rin agad tayo dun. Picture lang. Yan ba yung entrance? Eh, sa haba niyan. Mahaba yan. Oo. Ang haba kaya niyan. Ayan po si Leila, wala na po yung stroller. Matibay na po ang tuhod niyan. Big girl na si Leila. Big girl na po yan. Denise is slowly back. She cannot walk properly. Yes. Look, Denise. You are so... Tapos ano naman si Leila, nakikipagsabayan. Akala mo naman, bilis naglakad. Ayan guys, so for green. Ito na po si Buntis. Back, Leila. Hindi mo alam kung kailan siya makakabalik. Pwede uminom dyan? Back, Leila. Ay, maglalaro eh. Wag mo pa laruin. No. Leila Jeep!
2,000 years later. After how many days na ito guys, ngayon na lang ako nakabalik ulit na mag-vlog. So, andito na kami ngayon sa probinsya ng asawa ko and hapon na ito. So, naglakad-lakad lang kami dahil 'di ba sabi ko sa inyo, yung bahay ni Mr. ay malapit sa seaside. So, walking distance lang siya kaya every hapon, ganyan ang mga gawa ng mga tao dito sa probinsya o dito sa hometown ng asawa ko. Naglalakad-lakad lang sila or nagpipiknik sila dun sa seaside. And then, mayroon pala silang boat tour dito. Hindi pa naman siya hapon na hapon. So, sumama kami dun sa boat tour. Ang bayad dyan is 50 teli lang. And anyways guys, nandito pala si Evelyn. Bisita namin. Pumunta kasi siya dito sa amin. Kataon din kasi na holiday niya. Actually, yung mga Pilipina kasi dito sa Turkey or yung mga nanay dito sa Turkey, kapag mga ganitong summertime, kung hindi nandun sila sa bakasyon places like sa Antalya, sa Bodrum, yung mga summer house ng mga amo, dun sila nag-stay or binibigyan din sila ng day off. So, sa Evelyn ay isa sa pinagpala na nagkaroon ng mabuting amo kapag holiday ng amo nila. Holiday din siya. So, ayun lang yung mga time ng holiday ng mga nani dito sa Turkey kapag ganitong summer. Kasi pag nag-start na ng pasukan, syempre, start din ng work nila. Kasi yung mga bata, nag-start ng school sa September until ano na yan, sa next vacation na. So, andito nga pala kami sa boat para umikot lang yan, iikot lang yan siya. And ang bayad namin dito is 50 tele each. And gusto ko din kasi ma-experience tong boat tour na to dahil hindi ko pa to na-experience since lumipat kami dito sa probinsya or pumunta kami dito. Hindi ko pa to na-experience. Actually, iikot lang naman siya, parang clockwise lang yung ikot niya. And then, babalik na sa pantalan para lang maikot mo lang yung kanilang, yung view. Mga view. Maganda tong boat tour na to kung merong sunset or ano. Pero nagkataon naman mga oras nito is walang sunset kasi nga ang weather today is medyo malumigmig or walang araw. So wala tayong sunset at this moment. Nagtatanong kung bakit nagvo-voice over ako dito kasi nga may mga music sila dito and ayoko ma-copyright kaya bino-voice out ko na lang siya instead of maka-copyright naman ako para ma-enjoy din nyo, diba, yung view. So, ayan si Evelyn, pinicture-picture ko yan siya dyan and then after that, bumalik na rin agad kami and then laro namin si Leila dito sa may water, fountain. Kasi nga yung mga bata talaga, inaabangan tong fountain na to para maligo sila dyan, maglaro sila dyan. And then si Leila, parang gusto lang niyang tumingin pero hindi naman siya naliligo kasi nga ayaw ni Leila yung mawiwet siya o basa siya. So, nagdaan lang kami dito and then after this, parang nagpunta lang kami kumain lang kami ng mede o yung parang tahong na may kanin sa loob. And then, umuwi na rin kami agad sa bahay kasi si Leila kailangang matulog ng tamang oras and pakakainin ko pa yan siya. And then, ayun lang yung ganap. Sa Evelyn, babalik na rin yan kinabukasan sa Istanbul kasi naboboring na siya dito sa probinsya dahil wala naman ditong ganap. And then yan sinama ko na rin dito yung video ni Leila na nag-enjoy siya dyan sa jeep na yan. And every time na pupunta kami dito sa Chare o dito sa Charshe o dito sa center, gusto niya itong puntahan, itong place na to. Pero kasi itong Charshe namin, parang dito lang sa may baba ng bahay namin. Ilang tumbling lang yan, nandito na kami sa may seaside. Kaya talagang love na love dito ni Mr. na magstay dito sa hometown niya. Actually, hindi naman talaga ito probinsya. Parang, yun lang yung atawag ko sa probinsya kasi parang hindi naman talaga as in siya probinsya kasi 3 hours away lang to from Istanbul to dito sa probinsya. So, hindi siya talaga malayong-malayo. Kaya nga, nakapunta dito sa Evelyn kasi nga malapit lang talaga siya and kung gusto mong mag-relax from big city, pwede kang pumunta dito sa area na to sa may Karadines kasi sobrang lapit lang nito sa Istanbul. Kung gagamitin mo pa nga yung fast road nila, yung may bayad is parang 2.5 hour lang. So, usually kapag umuwi naman kami o pupunta kami dito, hindi namin ginagamit yung fast road. So, ayun na nga guys. That's the end of our video for today and thank you so much for watching. Bye!